Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hindi pinaniwalaan. Gago! Anyway, pag-usapan na muna natin ito. Kasi nga, naandun si Romuald. Gago! Parang ayaw ang pagsalita yun. Pang-apat na matinding pag-usapan na nga po natin. witness. Etong si Sir Orly, Unahin yung muna natin ex-marine. itong kay Binanggit na Risa naman niya Ontiveros na si di umano Romualdez. ay meron daw siyang flood Hindi na control. naman pinaniwalaan. Risa, hindi ako nagsabi makinig ka. Yan na naman yung mga Dinidiscredit na panggigipit naman. mo sa vlogger. Hindi ako nagsabi si Katong Ying at saka itong kasamahan niya. Nakikita ninyo yung fair pattern, kay ladies and Senator gentlemen, mga Risa banateros. Hindi Nakikita lang ninyo yung 750 pattern, million ang diba? kanyang Ang insertion. pattern po, pag Insertion niya binanggit hindi si lang Romualdez, 750 million. ididiscredit Kaya ka. naman pala hindi niya Pag binanggit mo mabanatan ang ang pangalan Marcos na hindi dapat administration. pinapangalanan, dinidiscredit ka. Maging Hindi kasi yung pinanggigyan siya. ICI na kinuha Tandaan nila niyo itong insertion na na ito. investigador, supposedly Pipirmahan lead to ni Marcos, investigator. Di ba? Aba, Itong insertion na dinidiscredit ito na nila ngayon. Ito ano Bakit? po, Nagiging dadaan mo sa bukang bibig niya DBM kasi mo si yan, di ba? Romualdez. Malalaman mo, lalong-lalo na yung finance committee, yung finance Pagdating sa group ng flood control Pangulo, scam di ba? So, ibig sabihin, o issue, alam mo nila ito. ha? Pag binanggit mo si kasi Romualdez, papansinin hindi nyo, ka kapanipaniwala. Ito, hindi nyo mapapansin nyo sa mga dilawan, mga pinklawan. Bakit Ganon sila ang nagbalat sa mga pattern sa ating Duterte? gobyerno. Never silang bumanat Kaya sa mga Marcos. nakakatarantado, Napaka-obvious naman. Di ba? Di ba? Gusto ba talaga nating Bakit kaya? malaman? Ito kaya ang o gusto dahilan lang nun? natin magtapos ang Yung investigasyon ganitong kay mga Zaldico? favor. Ako, Kaya wala ang akong dahilan problema kung kung bakit. gusto nyo i-di Uy, si Zaldico. Alam Alam mo naman, best friend mo natin. pero wag kang Idiin nyo na yung idiin, grupo wala akong mong problema mga Pero again, hindi gagalaw si Zaldico ng maingay dyan, wag mong hindi alam ng paiingayin sa kanyang akin ha. amo Wag na si akong Romualdez. pupuntirya, wag mong Marcos At hindi Rizal. naman gagalaw si Romualdez. Hindi kasi, di ba? Kung walang Yung nagpo-protect sa akbayan niya, yung pagprotekta sa kanya, kanyang na si grupo. BBM. Hindi naman sumigaw ng Marcos Rizal niya nung time na rally. Di ba? Lagi nga nila pinagtatanggol. Ayaw Kaya nga, natin niya mga kasi kababayan, makikinabang si VP kitang-kita nyo na Sara yung pattern Duterte. eh. Alam Hindi mo, pala ito, yun ha? ang kanilang may tumawag sa akin, punto, yung isang, makikinabang si marine. VP Sara Ito Duterte. po Ang ay punto pala nila. nasa serbisyo pa. Isang eh, marine po ito. Kung Tumawag ito'y sa akin. totoo, dahil siguro Sabi niya sa napapagbigyan akin mo na, kanilang pabor. Diba? Ito, Yung pabor ihiti mo na, ito, sige, hayaan namin Banat itong mga bay. 750 flood control Alam mo, insertion dalawa nyo. lang ang gusto kong sabihin At sa'yo. itong 303 billion na insertion, Pag ikaw, total insertion. marine na Flood nasa control. intelligence, kasi si nasa intelligence, si Sir Orly. Sa buong budget, Malalim nasa 3 ang ano mo, malalim na background check Higit 3 billion. ginagawa sa'yo ng pamunuan ng AFP. Kasi billion. importanteng intelligence. Sila po 303 yung, billion sa daw. madaling salita, Bakit sila po hindi yung ito parang pinupunan ng, nag-i-spy. lalong-lalo na to si CIA, Lacson, parang diba? ganun ang dating yan. Akala ko ba, Sila po for, yung MI5 ba yun? good MI4? governance kayo. Basta yung Yung pala, pagkakalaban nyo lang, Russia ba yung yun? minority Basta lang, yung yun nag-i-spy. ang tinitira Ha? ninyo. Sila Pero po ito yun. mga kakampi So ninyo, bago wala ka na. mapasok dyan sa Mga kakampot intelligence, malalim na investigasyon Ito ang na, gagawin sabi, sa'yo ng AFP. Hindi ako makapaniwala. Hindi Hanggang ngayon, hindi ako biro yan makapaniwala. trabaho na yan. Risa Aside from being a Ontiveros, mga marine, magulang at mga mahal matinding na mga background check na taga-subaybay, ginawa ng AFP. ang kanyang Sa madaling salita, kabuuang credible daw budget ito Saan mo si ba Sir nakuha Orly. yan? para sa Pangalawa, pag ikaw ay 2025 isang, Natawagan mo na ba naretiro yun? na
Natawagan mo At na ikaw ba? tumatanggap na ng Sa pensyon. 3 billion. Ibig sabihin, you were parang umalis 3.035 ka billion. sa serbisyo 3 billion, ng maayos 35 ang million, iyong and then 800,000 to Yun be ang, exact. yun ang insertion. Ibig sabihin, insertion. maganda Oh, yung ang amendment, iyong yung ginawang amendment. serbisyo. Oo, Tapos insertion ang- or So, yung amendments. dalawang yun, Tapos ang kanyang is more than flood enough, control sabi niya sa insertion ay More nasa than 700 billion. para nasa 750 supalpalin itong million. Ayun. sinasabi ni Lacson na background check. Patay kang bata dyan. Malupit. Kasi Magkano yun? mantakin mo lumabas si Diskaya, Ito, ayun, diniscredit. To be fair, Lumabas kay yung Sen- tatlong opisyal ng 303 billion DPWH na hindi insertion in binanggit si total Romualdez. in 1 year. Ginawang Naku po, bayani. nakatatlong taon na ho si... Lumabas etong si Sir Orly. Magkano kaya Pinapa-background yung ibang check. mga taon niya, di ba? Pangalawa, Basta talaga, yung flood control. nagsalita Asa ka kaya yan lintik at na flood pinangalanan mo control si na yan? Romualdez, may 750 background. million. Anak po. Kung Pag wala, totoo yung sinasabi bayani ng ka. mga DPWH na Ano yung katindi ngayon? na opisyal na Tapos, nang ladies pisal and gentlemen, sa Senado mga na banateros natin 25%. Naku po. Ngayon, ang tinatarget na nilang i-discredit, walang iba kung hindi si Marcoleta. Kaya naman pala. Yun lang masasabi ko. Kaya naman pala. Subukan ninyo na mag-aalaman. tirahin ang Subukan lahat. ninyo. Wag lang si Marcos. Subukan ninyo ang tigas Ayun ni naman Marcoleta pala. na magkaalaman tayo kung gaano kayo kalakas. Kasi Antindi alam mo si nitong Marcoleta revelasyon na hindi ito, naman mga po simpleng kababayan. abogado yan. Yeah, again, hindi po Yan ito po ay galing sa akin, magaling na galing po ito abogado kay at talaga nga Katunying at namang saka kay... pag nagsalita, ano ba? may Sorry, hindi ko po research, kilala yung isa. gumagawa Si ano ng to kanyang assignment, hindi katulad ng mga abogado Jerry Baha ba pulpulin. yun? Tama ho ba ako? Sana Lalo na tama. yung nasa vlogging. Ayun. Sana po, ayan Kilala niyo galing na po sa kanila mismo yan. Alleged Tapos ngayon, insertion ni Risa spokesperson. Ontiveros at 750 million doon ay flood control. Di ba? Kaya nga, alam mo, eto ha, So, paano na yan? Naku po, opinion sabi ko lang naman niya ito. Bakit Ito ba? yung aking opinion. It's not a fact. It's Ayun an ang opinion. anak, Ibig meron sabihin, din sa aking Grabe din naman, realisasyon, banat sa tingin ko talaga, ang susunod na i-discredit ni Ba't mo naman ako Lacson pinupuna? at nito ni Soto ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Sige nga. Tingnan eto nga. ninyo, Oh, maglalabasan ayan. na. Katulad na ngayong Breaking news, may lumalabas na tungkol kay Ayan, Marcoleta. Babasahin Mukhang kayo, talagang binuod i-discredit natin ito na kasi si Tagalog Marcoleta para mas lang ang maintindihan magaling. ng ating mga Di ba? kababayan. Napalusot niya. Okay? Hindi ko alam kung Ang napagalitan sabi ba si dito, Lacson 47 ni million Romualdez? na flood Ba't control mapalusot project yan? sa Padsan Ba't River, kayo nagpasok Barangay na Gabo, magtuturo sa akin? Lawag City. Ang Ay, baka ganun gumuho, na nangyari, ilang hindi ko alam. buwan lang matapos ideklarang tapos. Baka ganun Naku, na nangyari, kaya na lang din. Gago! Oh, eto, pinag-iinitan niyo yung si Marcoleta, naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. flood Remember, control mafia sa Kongreso. yan ang Naku ginawa po. kay Chis Escudero. Ang halaga ay 47 million Nung nagsalita mula na sa si Chis Escudero, 2024 kini-question niya na General si Romualdez. Appropriation Act. Ang May pattern contractor, talaga ito. Di ba? Nagsimula na kay ICRA, Romualdez. Pahati, Si Chis Construction Escudero. and Supply Abay, Incorporated. binabanatan na naman Target siya. completion October Diba? 4, Siya po ay 2024. kung ano-ano Sakop nang ng iniimbento sa kanya. DPWH, Kung ano-ano nang issue Ilocos ikinakabit sa Norte, kanya. First District Ngayon, Engineering. ito naman si Marcoleta. Kaya nga tingnan ninyo sino man ang Sabi nga pumayag sa mga o di komento, kaya tama yung magbanggit sinabi ni, kay Romualdez, ni Chavit Singson. definitely, Dapat unahin merong lalabas ang, na issue. Kay Ilocos Magano nga Norte. may lumalabas na issue. Ito yung Ganun issue. Ang katindi. RA Pahati Construction Diba? ay Kaya ang umano'y lupit po. pag Ang lupit po dahil ni ikinokonekta ito Representative si Jong si Zinisa Magalong sa ng isa na naman Davao yung de kesyo. Oro. Wow. Parang parang bagang conflict of interest daw. May pa ganun-ganun Davao de ngayon. Oro, layo niya na. Ang lupit, Papuntang ano? na Ilocos. Diba? Bakit doon pa ang nung gumawa? una lang Hindi, tuwang-tuwa sabi kayo. dito Kayo ito may binabasa conflict of lamang po interest na natin mga sa animal Davao talaga Breaking ito. News. Sabi Yeah? dito, O panoorin muna ang natin may-ari daw niyang RA etong, Pahati Construction ay di umano issue si na kung Representative saan, Congressman ang may-ari. binabanatan ngayon itong Jong si Marcoleta. Siniza. Naku po, taga Bago Davao. tayo pumunta dun sa mga iba Pinaniniwala pang ang issue. paboritong kontraktor Nabisto ang ito ni koneksyon ng Representative asawa ni Sandro Senador Dante Marcos. Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Ayan po, tinatagalog ang lamang po naturang natin insurance ito. agency, Alam mo kabilang
naman pag sa English, top 10 mas insurance hindi natin company sa bansa. maintindihan, kaya Narito pinatagalog ang Agenda natin. Weekend Report ni Hannity. Pinaniniwala ang favorite na kontraktor ni Sandro Marcos dahil ang Konektado kanyang ang chief asawa of ni Senator staff ay Rodante kamag-anak Marcoleta sa mga umano ng insurance na asawa ginamit ng mga ni diskaya. Representative Batay Siniza. sa notarized Naku po. acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Personal na humarap noong 2022 So, ang kontratistang kaya pala- si Sara Diskaya kaya pala at ang kahit regional manager ng taga-Mindanao, Stronghold Insurance yung para sa isang bond contractor, obligation ng kumpanya. yung asawa pala nung Nakalista mismo sa congressman Board of na contractor Directors di ng umano Stronghold Insurance ay si Mrs. Edna Marcoleta, kamag-anak nung chief of asawa staff ng ni senador. Sandro. Naku po. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng Ang corporate mga governance at pagkukulang sa related party construction, ayan, transactions. inisa-isa yung mahinang soil Kabilang din si Edna compaction, Marcoleta sa kulang sa 2023 Board of Rapport Directors ng Foundation, mali o Milestone kulang Guarantee na and Assurance Corporation. Elected siya kulang, mga bilang kababayan. non-executive director noong 2016. So, yung mga kulang na yun, Nakalagay din alam sa niyo na. records ng kumpanya ang Kasi kanyang siyempre, kung affiliation kulang ang sa pambili, Congressional kulang ang Spouses mabibili. Foundation Incorporated noon. Noong panahong kongresista pa si Marcoleta Parang sa nung Sagip Party nag-outing List. yung Banateros, Ang Milestone Guarantee and nagbigay Assurance si, Corporation ang naglabas ng retention money bond Jake noong Ibarra ng 2024 1,000 kay na Boss Dada. nagkakahalaga ng Binigyan niya ng 19.29 million 1,000 tapos para sa elite nagpabili general ng ilang contractor, alak, nagpabili kumpanya ng ng mga lechon, diskaya. nagpabili ng Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation, ano man to, maintenance yung, at construction ng road dike crispy sa mga pata. asawang Tubig River, Sitio Dique, Nagpabili sa ng Nauhan, ihaw-ihaw Oriental. na kung mga paano pusit. babaliin yung katotohanan dito. Isda. Kasi Ang ganito binigay yan. lang Explain ko lang po sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang Yung mabibili ni insurance. Boss Dada? Okay? Siyempre, Ay, mabibili lang niya chairman, mga ilang itong asawa ni peraso lang. Marcoleta, The rest, di umano, according to this news. tiis-tiis na lang sa krope. Official din siya doon. Ibig sabihin, Kaya sa nandun siya sa chicharon, loob di ba? ng kumpanya. Okay? Ngayon, ito daw Ganong kumpanya katindi, ni mga kababayan, Diskaya. ito. Yung Mantakin mo. mantakin mo Contractor na mga si kababayan. Diskaya. Ha? Ay kumuha ng Wala, insurance kulang ang dito. soil compaction, mahina, Alam mo, kulang kung sa iisipin RIPRA mo, ang daling Foundation, i-collect, di ba? kulang na steel Oo nga, reinforcement. Oh. Mas Pero sa malawak totoo na lang, issue. kayo Ito ba? na. Matagal Kayo nang may mga bumili hinala ng ng flood kotse. control project Di ba, sa bago nyo ginagamit mailabas, bilang kailangan may cash insurance. cow ng ilang distrito. Bago kayo makapag-maneho, Ang hindi RA pwedeng Pahati lang bago ay nyo ma-rehistro yan. nakakuha ng Kailangan may bilyong insurance kontrata yan. sa Luzon Yeah. at Mindanao kahit taga Tanungin ko Davao de kayo. Oro. Inaalam niyo pa ba kung sino may-ari niyo? Sino may-ari niyang lintik na insurance na yan? Hindi yun, Bakit? di ba? Ayan o yung mga listahan So, ng hindi lang insurance na sa maaaring norte ang problema nito, di o may umanong magandang RA construction terms, na o di ito. kaya Ha? pwede mong kunin. Kasi nga, di ba? Hindi mo naman inaalam kung sino na yung kamag-anak ng chief of pinakamay-ari staff. niyan. Malakas. Hindi mo na binubusisi. Malakas ka Bilang sa isang anak ng kontraktor Pangulo. na kailangan mo ng Pag bond, hindi nyo kinuha insurance, yan, kailangan gusto mo ng ninyo ano. mabuking kayo. Hahanap ka ngayon ng capable Kunin nyo na itong insurance company. Hindi natin alam kung... Hindi mo naman aalamin pa kung sino yung mga official Ito'y doon. katang-isip lamang. Ito'y Diba? pagtatanong Kita lamang. mo dito kung paano nila kung babaliin. doon nga Dito, sa sarili niyang lugar, binanggit na nila merong itong construction. ginawa. Meron kayang komisyon doon? Si Diskaya, Sandro Marcos? na biglang lilipat siyan Sa doon sa mga bawat ginawang proyekto sablay. kayang nakukuha Na ng tila RA parang ang Pahati sumasablay ay yung asawa ni sa Marcoleta. Luzon at sa Sandali, Mindanao anong pakialam dahil malakas insurance ito company? doon sa chief of staff dahil So kung ano man ang kamag-anak gawin po niya? nung chief of staff ni Sandro Marcos. Halimbawa, Maaari ikaw, kayang kumuha ang ka ng backer nila insurance. ay si Halimbawa, Sandro ang Marcos pangalan ng at insurance mo sasabihin is, nila ngayon sa mga Martial district engineer, Insurance. ito kukunin ninyo ko. nasa sakyan mo, Martial magko-construct Insurance. dyan. Ito kukunin yung Martial ninyong Insurance, firm. tatanungin pa ba nun? Pag hindi Saan nyo ka kinuha lakad to. mo? Saan ka ba Amin pupunta? ang Saan ka gobyerno. nagliliwali? Baka So naman ang pupunta tanong, ka sa doon Zone kaya sa mga nakuha Uy, ng RA ano, Pahati, commercial pa yun. meron kayang Baka naman komisyon si pupunta ka sa Sandro Victoria Marcos? Court. O baka naman nagkakasino ka. Gago! Wala na akong pakialam yung insurance Sabi company nga sa dito, ano mang lumalabas gagawin na ang mo. koneksyon kay Sandro Marcos Ang ay importante, nakakatulong ikaw para nagbabayad mapunta ka sa ang insurance kasi proyekto di ba sa binabayaran kumpanyang ng insurance ito. parang yearly or monthly. Babayaran mo yung ano. Tapos, Maaring pag kami maging nangyari malaking at issue ito kay Sandro Marcos dahil magkabulyaso, nangyari depende yan mismo sa term, kanyang distrito. magbabayad Nagdulot ito yan ng yung panibagong insurance panawagan paglalabas. para Pero sa yung insurance transparency company, sa paggamit halimbawa, ng na malaking kinuha mo budget sa ng kotse mo, DPWH sa flood hindi control. naman po yan. Binibigyang diin ng mga Pakikialaman pa yung analyst lakad na mo. posible Kung ano man ang trip mo sa sumabog buhay. ito bilang malaking governance Hindi scandal. pa kikialaman yan unless lalo't nagkaroon ka inaasahan ng ng anak aksidente. ng Yan, Pangulo dyan na papasok yung insurance. magsusulong Aalamin na hindi mo ba sinadya ng o baka good naman pinanakaw mo. governance. Pero walang pakialam sa kung ano mang gagawin mo. Sa madaling Dito, salita, mga tila kababayan, pinalalabas. hindi ho.
Hindi na merong ito kinalaman simpleng issue ng yung kalidad asawa ng ni Marcoleta dito sa mga pinagagawa ni Diskaya. Kundi Problema na ni kumakatawan Diskaya sa yun. malalim na Diba? problema ng korupsyon, Ngayon, kung magkiklaim ng nepotismo insurance at political si Diskaya, patronage that's sa the only Kongreso sa time the insurance DPWH. company will come in at iimbestigahan. Yung pagkiklaim mo ba ay ayon sa Tingnan nga term natin and yung condition picture. na pinirmahan Tingnan natin? yung picture. Oy, grabe, Sa madaling kulang-kulang talaga. salita, napakalayo grabe po. naman yun. At baka sabihin mo, bakit di nga ako kumuha sa iba? Ang dami-dami Tandaan namang ninyo, insurance company ito'y dyan. umulan ho ng pagka hindi ganyan naman daw nakalaki. ganun kalakas. Sobrang laki na ho Oh. yan eh. Naku. Hindi na ho yan. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta. Hindi ho sila marami. Tapos ang Yung mga lakas ng kotse-kotse lang, loob mura lang yan, ninyo kaya na punahin yung insurance. Davao na Pero yung mga napakaganda ng ganyan ng ginawa sa kalalaki Davao na City. transaksyon, Oh, na ayan, ibig no? sabihin, yung babayaran ng Flood insurance control kung sakali project magka-problema, may Basta mga lang malalaking masabi mo, insurance company na yan. Hindi naman po sobrang dami talaga. yan. Oo. At the same time, hindi naman ho yan aalamin pa Ayan, RA ng Diskaya Pahati, kung sino. nakasulat Ang to. importante, Ayan, legit kompleto yun ang naman yun, kanilang eh. aalamin kung legit ba itong insurance na to. Siyempre, Ayan, no? nagtatanong-tanong na rin yan kung kani-kanino. Sabi nga Mga nito ni kakilala Sharon, na construction, basahin o natin saan si ba kayo Sharon. kumuha ng insurance? Sino ba yung mga Sharon, katiwala ninyo? bilang Sino ba bilang yung mga ang bakal, maayos? dapat talaga ikulong Para mga pagka ganin sa nagka-problema, perma contractor pwede tayong kumuha Kasi kung ng totoo ka sa insurance. trabaho mo Diba? at Julang, dito, biglang binali. Biglang yung mga ganyan idinikit salita. na doon sa mga proyekto yung kumpanya natin ni basahin mga Marcoleta. ganyan. Mindoro na may Napapala nyo kabuang kapapanood sa halaga mga ng JG mo na 192.9 vlogger. million. Wala kayo nagsisalita ng mga gaya. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa Ay, nako. DPWH Anyway, website eto na pero nga. wala namang makikita on the ground. May isa pang issue na ikikwento ko lang sa inyo Nakita kabahagya. ninyo, binabali. Punta tayo sa konting chismisan. Binabali. Alam mo naman, chismisan Biglang sa Pilipinas ipinasok yung kapalpakan patok na patok eh. Gustong ni gusto niyo, di Diskaya ba? Kunwari pa kayo, Na wala gustong namang gusto niyo yung mga kinaugnayan chismisan. sa balita Anyway, na yung insurance may isa na namang, nung isa asawa na ni namang Marcoleta bruha. pinagkuhanan. Ang Yan ang nagpuputak, tinatawag galit na na galit. angling. At dinadamay na naman tayo. Ina-angle ng news. Nananahimik Hindi ko na alam nga kung tayo. itong news na ito. Masyadong ingit yun. Alam mo na. Kasi Kasi sa marami loob-loob ngayon ko kasi nagkaroon ng awayan dyan sa dahig, di ba? Hindi ko Sabi ko sinasabing naman nung sa the inyo, entire network. ang mga Hindi ko Duterte sinasabing supporter ganun. kasi wala namang May mga network kumukumpas naman dyan. na At saka walang mga kinalaman. Duterte supporter. Yung network, Ano yan eh, it just happened to organic be yung yan, mga diba? nandun sa loob. So, ewan ko kung may misunderstanding sari-sariling lang racket yung nangyari doon sa dahig, yung awayan ng mga Tumatanggap tao din. doon. Basta ako hindi. Hindi ko sinasabing Ang banateros, tumanggap hindi ko yung kami gumawa makikialam nito, dyan sa issue ninyo. Pero may mga ganun Yan eh. ay napakaliit na issue na lang sa yung buhay producer, natin. Pambihira tatanggap yan. naman. O ito, may budget tayo Ang dito. laki-laki ng problema O, may press natin release patungkol kami. sa bayan. O, yung salitang Ang press kalaban release, natin ay talagang pinaganda lang itong Pero mga ang totoo sindikato doon, lagay yun. na nangungurap May sa bayad ating yun bayan. Para maglabas ka ng balita na naka-angle towards Di ba, ho? someone. Ang kalaban Or natin itong si against Marcos. someone. Ang kalaban natin ito si may ganun. Romualdez. Tuloy. Yan ang talagang malas sa bayan natin. Wala nung naupo yung mga yan. Noong 2024. Hindi, kasi kaya nga ako Eksaktong lokasyon ano na aming eh. Bakit pinuntahan hindi yun ang sapagkat binabanatan consistent ninyo? ito sa Hindi ako, coordinates minsan na na-observe ko, nakalathala parang sa hindi nyo DPWH binabanatan si at sa Romualdez. sumbong sa Pangulo website. Guni-guni. Sasabihin nila dahil si Marcos. Hindi, Ang oo, bayan si ng Marcos may Mauhan Oriental kasalanan. Mindoro ang isa Dahil sa mga alam mo naman yung tao na yun, parang laging lupa. dahil sa laki ng pondo sa flood Mahinang control. nila lang, Pero sumusunod kay laging Romualdez. binabaha. Pero bakit tila May ilan pang hindi ko umano'y naririnig Agila sa inyo yung projects sa banat Nauhan kay na Romualdez? galing sa congressional insertions. Hindi kasi, Ang alam mo, Agila ang isa nagbibigay sa duda initiatives yan. ni Oriental Nagbibigay Mindoro duda yan sa mga Representative kababayan Arlan natin. Kasi Panaligan. tandaan ninyo, Nahugod may daw mga ang mga issue ito na sa lumabas unprogrammed funds at na-confirm na hindi naman dapat madaling ito ma-access daw si ng mga Romualdez ay kongresista. nagbabayad ng mga Kung vlogger saan at tumatawid may daw ito. multimillion projects, Kahit mga Duterte dumadapo vlogger ang inalok, Agila. ako po'y witness Pero po dyan sa lubog pa rin ganyan. sa baha I mean, ang di umano ha, nadadapuan ng narinig Agila. ko po yung kwento Una nang itinanggi ni mismo Panaligan ang ng isang involvement sa mga vlogger. implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si So kung Panaligan may noong ganun 2024 pagdududa sa na, isang tapos ribbon-cutting kayo ay hindi ceremony ng bumabanat kay Stronghold Romualdez, Insurance medyo sa Mindoro, nakakapagtaka kung yun. saan nag-expand Ngayon ang pa ba, kanilang hindi branch. namin kayo pakikialaman, problema nyo Matatanda ang yan kung nagtalo yan na ang noon inyong sina Lacson at ang pasya sa Marcoleta buhay, hinggil iligtas sa si Vizcaya Romualdez, couple problema na nyo na inunungkahi ni Basta Marcoleta kami ho, na isa we have ilalim a sa Witness greater Protection fight. Program. And Hindi we ito will not, pinirmahan kaming ng mga DOJ banateros, at we ng will Senate not President. go to that kind of, kahit ipanawagan nyo pa Kita sa nyo kung paano SMNI, dinikit yung natanggalin balita. kami. Alam mo, kami po ay Sinimulan
sa koneksyon very ng appreciative pagkuha ni Diskaya ng insurance getting us a SMNI. Na-appreciate namin yung asawa ni Marcoleta ni Pastor sa amin. Tapos idinikit si Diskaya sa mga at talaga naman na nakita nyo naman kung paano pinaglaban ng Banateros tapos ang during ending the siege si ang Marcoleta. SMNI. Hindi lang kami putak ng putak. Ako lang actually ang putak ng putak kasi may sakit po ako noon, kaya nasa bahay lang po ako noon. Pero yung mga kapatid natin dyan sa Banateros, doon na tumira. Handang mamatay para po sa kay OJC. Sorry Diba ho? Yan ho ay hindi matatawarang katapatan namin sa kay OJC at sa SMNI. So if you're trying to remove us sa SMNI because of your Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung dahil ayaw lang namin sumalit, ayaw lang namin ipagtanggol yung mga kaibigan ninyo o ewan ko kung anong dahilan. Inggit ba? Hindi ko talaga alam kung anong dahilan nila. Bahala na ho kayo. Hindi kami namimilit ng mga followers. Hindi kami namimilit ng gano'n. Kitang-kita ninyo, ladies and gentlemen, hindi ko kami namimilit kung saan kami saan kaming grupong sasali. Ito isang matinding angle itong nangyayari na ito. Napaka-obvious naman po nung ginawa nila dito. Hindi ko sabihin na kami ay Duterte supporter. Naging Duterte supporter kami. Lahat tayo, karamihan sa atin, naging Duterte supporter because we see Romualdez, sigurado. O basta, may nakita kaming maganda kay Pangulong Duterte na makikinabag ang bayan, na makakatulong sa bayan. At nakita natin yan during his term. Kaya tayo Duterte supporter. Not because of being fanatic. Kung paano yung witness ngayon ay sinisiraan. So kung meron mang uusbong, asa na yun? Wait lang. Ito, politiko, na ganun din katulad ni Pangulong Duterte, honest with political will, matapang, lalabanan ng NPA, lalabanan ng mga oligarch. Former Congressman Mike Defensor. Congressman Mike, good to see you again. Welcome to the show and maraming salamat po sa inyong oras. We are not Duterte supporter alone. Thank you also for having me here. Senator Marcoleta said you were the one that called him prior to Thursday's Senate hearing and had asked him to meet him in a restaurant somewhere near the Senate. And this is supposedly where you introduced Senator Marcoleta to Sergeant Gutesa. Is this true? Try going to other countries. Yes, that's correct, Pinky. I'm really thankful and privileged and very, very thankful sa Lord that bless po ko na nakakapunta po ako ng ibang bansa. At nakikita ko, grabe, lagi ako napapaganon. Sabi ko talaga, ano nangyari sa bayan natin? Ano nangyari sa bayan natin? And for sure, kayo mga OFW, yan din ang nasa isip ninyo. Ano nangyayari sa bayan natin? Bakit ganito? Para tayong ito, honestly, para tayong sinumpa. Totoo, para tayong kasi yung lawak ng korupsyon, kaliwat kanan, involved kahit sino talagang wala eh. Parang hindi na humiro ito yung makakita ka ng taong nangungurap ng bilyon. Tapos nakikita mo ngayon yung ginagawang effort ng gobyerno dyan sa Cebu. Papahiling ka talaga eh. If he really wants to see you, then we can do it before your session. So I called him up and I said, okay, he's here, he wants to tell you this story. And then he asked me again about the details that I really can't tell you. Best that you come here and you discuss with him. So si Sergeant Gutesa told him his story and he also presented a draft statement of what he wanted to say. And it goes to shocked din ako, no? I was shocked about some of the details. Some of which, sabi ko, wag na yan kasi material naman yan dun sa scam that we're discussing about. So eventually, si Gutesa, Sergeant Gutesa, I left before Senator Marcoleta and I think he left also earlier. Early before the meeting ended, and then Sergeant Gutesa went to the notarial service to have it notarized. And then, in the morning, he went to the Senate, and he was presented by Senator Marcoleta. Nadiin kami kay Romualdez, You kaya met in a kailangan nyo restaurant kami near the siraan. Senate?
near the Senate, about 5 minutes away. Yeah, it's a restaurant that I know Senator Marcoleta had mentioned. The name just escapes me now, but it was in a restaurant that you all met. Who were the people there? Yourself, Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, and anyone else, sir? Ay nako, ngayon, there was someone else there, but merong matinding awayan pa. Anymore. There are soldier friends, and I think it's best because they really don't want to be involved in the issue. The same way, ito po yung awayan ni Ping Lacson at saka ni I don't want to get involved in the political issues, but I felt, this is something that we should really, if there's truth to it, it should be revealed. This is for the country. This is the situation we're in now. The corruption crisis is really affecting all of us. It's an open secret in Congress. A lot of people know it. Even the banks know about it. And I think it's time that we really address this issue. And I think the things that he pointed out, Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Your common friend, sinalagnayan ni Senator Ping at sinabing binibisita lang siya o binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation, dahil real friends daw ang senador si common friend po is a friend that you truly trust. Malapit ho ba siya talaga sa inyo? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang karma, yung digital yan ngayon, mabilis na ika nga. A little description or how close you are to this common friend. May mga inilabas ding to be able to kind of put the pieces together with Sergeant Gutesa, sir. Nila Alcantara at ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy, something like that. I forgot kung sino yung kasama niyang sa DPWH na ngayon ay sangkot sa flood control na yan. Kasama po nila. Anong ginawa nito ni Lacson bilang Blue Ribbon? Tila pinaniwalaan niya yung mga picture. So I think that's the point. I think bottom line here, I saw the list of yun ang problema kasi. Tila pinaniwalaan mo yung mga picture, nakasangkot yung mga kasamahan mo. Kaya nga kulang na lang gawin yung bayani yung mga DPWH na yan dahil sa tila para bagang sinasabi nyo si Diskaya walang credibility pero itong mga DPWH employees mali pala DPWH officials merong mga para bagang bayani dahil nag-reveal sila ng mga pangalan at kasama na nga ho dyan yung mga senador, di ba? At ngayon, tila ho bumabalita ng istorya. Kasi pinaniwalaan niyo yung mga picture. Ngayon, ito, may picture na lumalabas tungkol sa'yo tsaka kay Diskaya, sasabihin mo, wala lang yan, picture lang yan. Ngayon, pinagpa-picture lang naman sila. Bakit pag sa'yo nagpa-picture lang, pag sa mga kasamahan mo, para bagang meron ng something. There will be others. Have you spoken to other people who want to, kumbaga, patotohanan itong sinabi ni para may something na pero sa kanya wala. When Sergeant Gutesa was in front of me, while he was discussing about the saga doesn't end there. Dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan. Yung obvious naman. Sinasabi na that they want to come out and also kahit wala, alam mo itong si Pinky talaga. And what they have observed. Congressman, for premise yung 90 na minention niyo po, that was mentioned in the Senate. Ito po yung sinasabing 90 daw umano na security or nagbabantay or in shifts kay Congressman Saldico. Would that be correct, sir? Ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy from the explanation of bayani din to siya, no? Loko-loko rin to si Congressman Barzaga. Talagang tutaso to. Some of them will be assigned in the delivery of money. Some of them will be assigned to be advanced or close in security. Iba rin ang tapang nito ni Barzaga, no? Panalo din rin ang tapang nito ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba? This story, did you immediately believe him? Or were there red flags? Alam nyo, mga kababayan na, ito, pakinggan natin yung ito kasi, may latest po si,
if he's part of this, makikita mo talaga. At saka itong si Meow Meow, may sila mga post. Napakagalabi ko nga. Talagang pikun na pikun po itong si Lacson. Talagang, hindi ko alam eh. Maybe tinamaan niya yung nerve eh. Di ba? Ang tao lang naman mapipikun pagka tinamaan mo talaga eh. Pag pumatol ka, ito yung kay Lacson. Ano muna, kay Meow Meow muna. Ito muna, nauna kasi ito eh. He's working with the Bureau of Jail currently. Tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya photo. Pati sarili niyang team nagsisisi sa pagboto sa kanya. He made a sworn statement in the Senate. He made a statement under oath. Which case also... Tapos pa yun, sumagot po si Lacson. Nagtatrabaho siya. Kitang-kita mong pikon na pikon to si Lacson. Sumagot naman si Lacson ito. I feel for our dear friend Mayor Jenny Balsaga. As the mayor of Dasmariñas City, she must have her hands full serving as constituents. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state, pero yung sekretary niya kumana. Ito na yung masasabi na lang. Kaya talagang magandang pagpaliwanagin yung abogado na yan. Sabi nga ni Marcoleta, babalik sa kanila yan. Sa war of... Kasi talaga naman ng mga abogado, yung sa mga nasa notaryo, katotohanan naman to. Yung unang mapikon, hindi kayo sasalubungin na harapin ng abogado. Kung isang tao usually, talo sekretary na. lang. Lumilihis na doon sa issue of evidence in a legal proceeding. Na doon sa whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented to the Senate, and then he verbalized what he said. Ang tinitira lang naman po ni Meow Meow ay yung issue tungkol kay Diskaya. If you're in the Senate and then you say, I have a prepared nakita naman natin yung kaplastikan ni Senator Lacson patungkol kay Diskaya at dun sa ibang mga DPWH officials. So yun ang tinitira ni Meow Meow. Sinabi mo ay katotohanan, dapat po yung nag-sign na notaryo ay talagang signature po ng notaryo. Hindi mo ba? Latest post ni... No, actually, yung principle ng pag-notarize, diba, is that you're making it a public document. And then you take a note in front of sa issue ng picture. Kasi pinuna ni Lacson yung picture. Now, I'll ask you, Pinky. So sinabi niya, yung mismo nag-leak ay tao niya. Nagpa-notarize ba? Alam mo ba kung so, nandun pa rin siya sa issue. Anong sagot ni Lacson? Dito mo malalaman na pikon na. One, technically. Sorry, sir, are you saying that the lawyer dinamay na yung nanay really signed this? And then it's now saying that she actually didn't. Mayor Jenny, yung anak mo. Naman ako. Mayor Jenny. Yung anak mo ginagamit na. So he was doing it in good faith. Awa naman ako. Hindi daw ko siya. Diba? Ang tawag na. Pangalawa. Ano pa dito? Sinasabi niya dito na ginagamit daw. So as yun na nga eh. Kasi alam mo, tangin na kasi ng mga nagsasabing yung notarization, mga ulul. Ibig sabihin, wala nang sinasabi ni Lacson na may problema na sa pag-uutak sinabi mo na. Pero sabihin na natin may discrepancy. Alam mo, pwede kang pumunta doon. Hindi mo naman iimbestigan. Ikaw ba yung abogado na to? Kaya mo sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo yung interview ni... Yung seal na yan, itinatak. Ito ni Kiko Barsaga. Nakalimutan ko nung sino nag-interview sa kanya nun eh. Pag pinanood mo, grabe, ang lalim pala nitong tao nito. Pag nagseryoso, matalino talaga. Ano to, ninakaw ko sa opisina mo, tinatakan ko, tapos akong pumirma? I do not agree with everything that he is doing. Pumunta si Orly doon at like halimbawa yung bill niya na meron siyang pinasok na bill na divorce bill. I do not agree with that. Hindi siguro yung ang nagtatak, baka yung sekretary lang niya. Yun ang kanyang baka gusto mangyari. Talagang nandun hindi yung ko naman kailangan mag-agree sa lahat ng kanyang pinupush. Pero dahil na-pressure, dahil hindi mo makakapapagkahila na matalino itong tao baka biglang dininay niya. At seryoso. The mere fact na may tatak yan, ibig sabihin, legit yan. Meron siyang malalim na wisdom. Lang, bakit mo ngayon dinidinay? Yung pag bumanat, sapul talaga. Swak. Masakit at tamaan ng puso. Yan ang tanong eh. Di ba? Giving it legal, pero sa banat ni Lacson, wait, is already there. Iba eh. Yung issue nila doon, I think it's like bakit mo kailangan idama yung nanay sa usapan? Pikon ka na kasi. Bakit mo kailangan idama yung mental state ni Kiko sa usapan? Yun na nga eh. Pikon ka na kasi. Asking the right question, ang tinatanong sa kanya yung mga wala ng kwenta.
irrelevant, sabi nga. Pag sa court yan, pag gano'n nyo, magpupok accusation na sinasabi sa'yo. Irrelevant. Diba? Hindi pala magpupok. Judge pala ano kayo? Post ka ng post na tila pikon ka na. Alam mo, if I were you, yung cellphone mo, ilak mo muna. Halata kasi na mainit ang ulo mo sa kanya. Mapapahama ka niyan. Magbibitaw ka ng kung ano-ano. Tandaan niya, pag mainit ang ulo ninyo sa jowa ninyo, mainit ang ulo niyo sa pamilya ninyo, ilayo niyo ang cellphone. Mapapa-status kayo na pagsisisihan niyo in the future. Which dinala niyo na po yung conversation is, sabi ko nga sa inyo, kahit ako, dami ko na mistake ito ang sinasabi ni lawyer na ganito po. Ang sabi niya, and I quote, I categorically deny notarizing, ibang trabaho ko, signing, or participating in the preparation of the said. Pinky Web, di ka ba makaintindi? Diba? So, dito, kita mo, napikon na siya. Irrelevant na nga. Pakinggan natin yung kanyang dahilan. Ito. Bakit po, ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nun? Sabihin na natin peke yan. Halimbawa lang peke. Yun, nangyari yun nung kampanya, 2025. Nagsalita siya sa Senado. Binasa niya yung kanyang statement na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower na taga Davao City. Hindi mo na kailangan doon yung notaryo na na-under sa akin. Ulit-ulit. So, yun lang yun, yung namatay na yun, si General Villaroman. Dati siyang Chief Security Detail ni Leo Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Leo Duterte. Document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin po, yung kanyang signature ni Attorney John, hindi siyang gumawa. Yung kanyang, yung sinasabing pag-prepare nitong affidavit, wala po siya dyan. Yung kanyang pag-participate doon sa preparation of the document, yung pag-sign, sinasabi na niya po, I categorically deny. So now, it should be investigated. She should be investigated. At baka raw gusto ko magpunta. Para, magkaalaman tayo. Sana imbitahan ni Lacson to na magkaalaman. Tito Sen, kasi sa luglugo, napakaya naman kay Senator Soto kasi yung pamangkin niya, Mayor Vico, kalaban naman nung nanay nung si Sara Diskaya. What he said during the Senate hearing has legal weight. It can be as evidence. Walang pinagkaiba. Yung inauthorize doon sa statement niya because he read the same thing. So, if people are saying mali yung inauthorize, doesn't matter. What is that legal basis na yun? Kung investigated good, they should investigate that lawyer. They should investigate what happened. So, Congressman, basically, kayo po ay naniniwala na si Gutesa ay talagang nagpunta dito kay attorney at pinatutuhanan po yung kanyang affidavit at si attorney po ay talagang nag-sign doon sa kanyang sinumpaang salaysay at binotaryo po ito. Gutesa, is Gutesa telling you na talagang ginawa niya yun at doon siya talaga nagpunta kay attorney Pichi Rosas Espinas? Yes, you know, Pinky, the truth is, walang motive si Gutesa. Laman loko lang notaryo. Kasi, yung sinabi naman niya sa Senate is the same. There's no motive on the part of Sergeant Gutesa to fake a notary document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Now, as to the lawyer and to that office, they should investigate why is she backtracking now? Ang corny nun, why yung part is he saying now that didn't happen, that Gutesa didn't go to their office? Looking, just going back to what you said, na wala akong, I forget the exact word you said, wala. The motive. Let's pretend na magkasagwat kayo. Magpipicture kayo na magkayakap. Ang tanong ko po, ano po ang magiging motibo exaggeration mo ng halimbawa, yung ganyang klaseng halimbawa mo? Na siya naman po ang magsinungaling. Pwede siyang tinakot. Pwede siyang sinabihan na sabihin mo. Hablado ka, no? Kunwari lang magkakuntsaba kayo o best friend kayo, hindi kayo magkakayakap. Pinasaway tayo. Tapos pati yung asawa, yayakapin mo. Totoo yan. Hindi, I mean, bakit? Because, you know, bakit? That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, you know, yun yung example niya eh. Maganda yan. Halimbawa, maganda yung example niya na kung... Hindi, totoo. Para baga sinasabi niya na, kung magkayakap kami, sige, kulayan niya. Sa lahat ng sinabi hindi talaga kayo magkakayakap kahit may kulay kayo. Hindi halimbawa lang
Halimbawa, assuming na totoo meron kayong kinaugnayan, yung walang kakwenta-kwentang may business notaryo. deal kayo. So, hindi naman kayo magyayakapan. That's an exaggeration. Alam kasi nilang may substance yung sinabi. The statement he delivered to the Senate, to the Blue Ribbon Committee. So which is, sabi na naman lawyers, I've been seeing a lot of even comments social assuming na magkakilala kami. It doesn't matter. I mean, what he said was already there. Ano masama doon kung nagpa-picture taking? In fact, hindi niya kailangan niya magpanotorize din. Kayakap ko ba si Carlos Vizcaya? Verbalize what he said. Magkalayo pa nga kami sa picture para may form. That would have been enough. Enough legal evidence and enough way there. Yan ang totoo dyan eh. Hindi na nga kailangan niya yung notaryo na yan eh. Bakit yung mga nagsalita bang iba dyan, pinanotaryo pa nila? Hindi na na malisyoso o malisyosa. Paano nga malalaman? As long as sinabi ni at sinabi mo sa hearing. Huwag ka magtaka, nag-leak mismo tao niya. Pag nag-hearing, tinatanong ba, diba? Yung statement mo ba yan? Pinanotaryo mo ba yan? Pati sarili mong wala tao. Wala naman nagtatanong ng gano'n eh. Kasi hindi naman yun na requirement eh. Anyway, ito ay simple lang, Lacson. Sige na, sabihin na natin. Oo, tama. May malis dyan etong si Kiko Barsaga. May malis yan. Tanggalin mo rin yung malis mo. Any idea, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? Na meron kang, may nakikita kang picture. Spelling niyan, di ba? Sino ba ang sinabi ni Sino ba ang nasa Hindi ko alam kung gusto lang dahil dyan, sabi ko sa'yo, mukhang merong nangyayaring... Sino ba ang nagsabi? Sino ba ang maganda dyan sa Senado? Hindi, maganda pala, maganda. Bakit kanyo? Kasi nga, meron tayong news dito na nagsasabi na may mga ayaw na talaga dito. Hindi po ako nagsabi niya na. Ito, baka sabihin ninyo. After ni Romualdez, tatamaan na si BBM. Kaya all out sila sa support. Pagdidepensa kay Romualdez. Ito. Yan, Obvious pa ba yan? Sus naman. People who were mentioned, I would think. Alam mo, dapat talaga ilagay dyan. Naniwala kayo si Cayetano dapat ang ilagay. Kasi parang objective, independent. And I believe that she currently works in the Bureau of Jail, pinagbibintangan niya na Penology and Penology. Sige, Cayetano, tumakbo nung nakaraan bilang independent. But wala ho siyang utang na loob sa kahit sino mang partido. By the Blue Ribbon Committee. Diba? But wala ho siyang utang na loob sa mga Duterte. Kung sumuporta man siya sa Duterte, do you feel that posibleng kayo naman po ang magkaproblema? Yun yung tama. Because you're the one basically now saying that this lawyer is the one lying. Yun yung sa tingin niya ikabubuti ng Pilipinas. From day one naman, yan na lang ang gawin natin. Siyempre, may mga kukontra dyan, alam mo na. And I facilitated that he give a statement. Pero kita naman natin kung paano at siya ang nag-sponsor nung interim release ni Pangulong Duterte sa Dahiga. Everyone knows about it. And he was able to convince that we address this issue. Majority quick question, sir. Yung sinabi niyo nakita po kayo, sabi mo may dala na po siyang draft statement ni Uba. Kasi tinatanong ng iba para saan ba yung issue na yan? Kay Sergeant Gutesa na gawin na po yung draft statement nung nakita-kita po kayo together with Senator Marcoleta? By Attorney Kaufman to ask for ICC's tandaan ninyo nakuha na yung statement ni Aling Claire tumulong sa kanya. Typewritten na walang ba yun? pakialam si Marcos sa kung ano man ang gagawin ng ICC kay Duterte. Ano po yung pinakita niya sa inyo? He does not, the president does not parang oppose. Did it look like the one that has been making the rounds on social media and what we've been showing? Yun na ho ba yun? Wala pa kayo ng presidente. Basically, Pangalawa, ito. So obviously, of course you would get a lawyer to do that for you, right? Supporting documents kasi resolution to na asking for interim release ni PRRD. And maybe the third one or the other one is yung may bansang pumayag. Sabi nga ni Bibi Sara Duterte, may bansa ng pumayag. Tuloy. So therefore, ladies and gentlemen, mukhang ganun na ho ata ang patutunguhan nito. Did you talk to him recently, sir? I mean, after the Senate hearing? Ay mabibigyan na po No, I haven't. But message has been relayed to me. Paglaya. Sa tingin ko lang po yan. Wala lang. Kasi siyempre, anyway, about the safety. Pero dahil dyan, speaking of ICC, meron pang plano itong mga animal na ito. May plano pa nilang gipitin si Bato at saka si Bongo at mamaya si Villar din.
and to ensure the safety of Sergeant Gutesa. So meron ho talaga Senador nagpoprotekta sa Bato de kanya? la Rosa Because at he Senador didn't even Bongo want sa the witness protection 2026. program or to be Ayon yan kay secured dating Senator by Antonio PNP. Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagayon lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Alam mo ba, ito hindi naman po sa pangmamaliit Kasi po matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong drug war. Paliwala ni Trillanes sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang expect na lang natin may dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Roy Nagarma, ang dating police official na nagsiwala na nagpatupad doon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect ng Pangulo si Duterte. Si Roy Nagarma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. So ayan po, mukhang may plano silang isunod po si Bato at si Bongo. Mas gusto nila yung kabaro na lang nila ang poprotekta sa kanila. Yung kasamahan nila, yung kasama nila sa gera. What they're trying to do right now is madamay yung mga kaalyado pa na natitira. Sabi nga, di ba, ubusin. No matter what, magiging plano, ubusin sila. At hindi ito political. Alam naman po natin, DOJ sa mga botohan, importante kasi yan yung mga executive branch, lalo na ni Marcos. Maubuso sila. Kaya nga ngayon din, isa pang isusunod, itong si Villar. Ngayon naman, iniimbestigahan ko ito, panoorin natin to. Siguro some possible sabi ni circumstances that may happen. Tahimik lang kasi ako. dahil nga dito sa pero sa pagkakataon ito, magsasalita siya. Papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Nan Corbera. Some senators might or actually have said, I think it was Senator Erwin Tulfo said that posibleng ang mawala ng saysay yung testimony niya. I'm not sure if those were the exact words, sir, but to that effect. What do you say to that? Papaniwalaan mo yung nagsabi ng sometimes we have to beg the law. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pangaang pinsa ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sino mga miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan. Noong sa paangkalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interes ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niyan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrata sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo yan. Pero bukod din sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi iimbestigahan din yun? Inimbestigahan itong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan. Nagisa nga itong opisyal ng prime water dahil wala silang maibigay ng mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture
agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na sa chairman ng Committee on Public Services yung kumpanya ng lahat ng mga detalye dun sa kanilang mga I did want to ask you bakit si Senator Marcoleta at sinagot nyo na nga po dahil alam nila na malapit kayo kay Senator Marcoleta. Sino mo bang may alam? Si Middleman, yung naging common friend po? So ito, may mga bintang din na ako, halata naman yan na ilista naman yung issue. Siyempre, ang dinadamay dyan si Mark Villar at yung ipupunto nila dyan, yung pag-iimbestiga ni Remulla, ay naganap yan during the term na Secretary ni Duterte, I want to put this up on screen. It was yesterday nang nilabas niya ito. Ang sabi nga niya po that yung sinasabi kasi ni Sergeant Gutesa na nagdala siya umano ng pera beginning December 2024. The former speaker was saying that that house that was mentioned by Sergeant Gutesa has been undergoing renovation since January 2025. Yung kanyang, tinan mo, yung mga ina-assist niya, diba sila Alcantara, sila ano, puro wala si Romualdez. For me, again, you know, I think it's something that should be taken up if they want to take it to the Senate committee to strengthen their evidence, or they want to take it up in court when they eventually file. Pero hindi babantayan ni Duterte si Mark Villar. The first things we have to establish is sino pa ito yung dalawang tao. Like I mentioned kanina, minention na ni Alcantara. Secondly, totoo ba itong si Gutesa? Sino ba bang kasama niya? Walang direct ang kinaugnayan. Okay, sino-sino? Itong yung mga kasama, did you really do Pamilya Villar. Of course, they have businesses malayo na sa mga negosyo na maaring gumagawa at matagal nang gumagawa sa ilalim ng gobyerno. Pero yun yung mga malalayong business. Pero yung pinaka-main, kasi obvious naman, alam naman ng tao yung pinaka-main project ng mga Villar. Diba? Yung mga Villar City. Pero yung mga iba, ayun na yung mga ano na lang yun, mga malalayo na nila. Siyempre, pag pamilya kayo ng mga ganyan, malamang sa malamang may mga kamag-anak kayo na ayun, sinusubukang idikit. Sa dami-dami nang iimbestigahan. I guess take note, doon sa listahan ng NBI, diba? When we went wala through si the statements made by Gutesa, hindi ng DOJ kasi under ng NBI yan eh. Meron po silang group chat niya, kaya there were times na siya po yung kasama sa pag-deliver ng tawag po nila basura. Paminsan nakikita niya checking their chat group that there were deliveries also of basuras na wala po siya doon. But if you have mga kababayan, dapat po tayong magmatsyag dahil saying this, siguro better to say it, quote it. The most telling flaw is the witnesses claim isasama na po ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Pamilya Villar sa investigasyon nito sa mga flood control projects sa Las Piñas. At nakatutok si Salima Refran. I stand corrected there, sabi ko po January 2025. Has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Noong Duterte administration, sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala daw nung panahon yun. Nakuha ng pinsan niyang buo ang mga kontrata sa infrastructure projects sa Las Piñas. Ang baluwag din ng kanyang pamilya. Ng pera, 3 times a week sa isang bahay na kung saan nandun po ang mga construction workers as stated. Mga sundalo na 18 billion worth of projects. Sundalo, ginawa niyong basurero. Billion. Baka yung mga construction worker, mga treasurer yan, mga staff na naging construction worker. Hindi lang limitado sa flood control projects ang napunta sa pinsan ni Villar. Wala ka ba doon sa tao lahat ng grassy project yan. Whatever, ano ba maisip mo yun? Alam naman sabihin niya, kasama yan. Oo, pera ko yan, galing yan sa flood control. From school buildings to roads to asphalt overlay. Mag-iimbento yan. Under construction yan, ginagawa yung bubong. Naglalagay ng bidet. Iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. Patunayan niya na under construction yan. Ano yan eh, kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Diba? Kasi you have something to do with the way that sundalo natin, ginawa ng basurero. When you vote for a budget, kasama ka namin. Mga staff niya, mga abogado niya, ginawa niya construction worker. Kasama ka natin alam eh. Kasama rin sa investigasyon ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas